mo. Ay, naku, Diyos ko, ayoko nang isipin. Pero tumaas. Oo. Oo nga. Pinunit ko na Ang alin? yung Yung, yung bill. Yung bill. O, paano ka magbabayad kung wala ka ng bill? Nagkamali ako. Oo. Bill pala ng kapitbahay yung napunit ko. Magandang umaga sa iyo, Attorney Jose Roy III. Dating din po ng Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at isa sa mga defense lawyers sa Corona impeachment trial. Magandang umaga sa inyo, Attorney. Good morning, sir. Good morning, Alvin. Good morning, Tita Doris. Good morning, mga kababayan. At Opo. sa mga hindi mga kababayan, good morning to the rest of the people. Opo, Ayaw. it's going to be an exciting day. Sabi nga po ni former Secretary Llamas, fully loaded daw yung linggong ito. Maraming magaganap ngayon linggo, a week before the State of the Nation address. But itatanong namin sa inyo, Attorney Roy, ano sa palagay mo, magagamit ba, mabubuksan ba ang mga tax, AMLAC records, BIR records ng Vice President for this impeachment trial? O legally speaking, hindi pwede? You cannot open that. Hindi, Alvin, walang hadlang yan. May kapangyarihan ng impeachment court, buksan ng lahat ng yan dahil nga sila ang huling humahatol sa mga bagay ng accountability. Nakita na natin yung kapangyarihan na ginamit nila nung panahon ni Chief Justice Corona, gayon din sa panahon ni President Erap. Di nga ba at nung nagkaroon ng desisyon na wag buksan yung envelope, nagkaloko-loko. So, ito palagay ko, legally speaking, walang hadlang. Walang makapagpipigil sa impeachment court na buksan yung mga dokumento na yan. Now, kung paano nila gagamitin at kung ano nilalaman ng mga ito, yun ang kailangan natin abangan. Po, pero kung ang question lang ay pwedeng pabuksan at kaya ng impeachment court, pwede. Kaya Yes, yan. O, malinaw yes. yan. Kahit yung BIR na yan, kahit na wala pang nakasulat doon, kasi meron nga doon na yung na hindi dapat ito binubunyag, hindi ba? Oo. Ayun ay isang pangkaraniwang batas. Pero pag inisyohan na sa PINEA ng impeachment court, palagay ko tutupad yung BIR at ibibigay. Hindi naman dapat maging issue yan. Total, public document yan eh. Yung income tax, ang pinagbabawalan yung pagbubunyag niyan na walang dahilan. Opo. Eh ngayon, ito may formal na paglilitis, bakit itatago? Opo. Di ba? Opo. Pag nagpa-file ka, di ba? Under oath yun eh, di ba? Oo. Attorney Roy, yung pag pinakinggan mo yung argumento ni Attorney Poa at ni Congressman Chel Diokno, parang yung laban doon in simple terms is yung right, yung karapatan mo sa privacy Yes. mo. Privacy. O Yes. yung karapatan ng taong bayan naman for accountability. Yan. Alin ba ang dapat mas mangibabaw? Well, Alvin, sa unang banda, ang isang public official or isang public figure, yung mga karapatan niya, naiiba sa mga ordinaryong taong katulad ko. Gaya mo, public figure ka, hindi ba? Dahil nilalagay mo yung sarili mo sa gitna ng mga public events, mga public news and all that, mas malayang punahin ng ibang tao yung mga pinaggagawa mo. So, lalong-lalo pa kung may hawak kang opisina, yun talaga ang kasama nun, no? Pag public official ka, di ba, kaya nga pinagdi-declare ka ng kayamanan eh. Talagang may pagbabawas sa iyong tinatawag na privacy. Hindi kagaya nung ordinaryong tao, syempre pwede siyang humindi, wala naman siyang pananagutan sa iba eh. Diba? So itong doktrina na to, yung public personality, tsaka mismo yung batas tungkol dyan sa public officers, malinaw na malinaw yan. Limitado yung karapatan ng isang public official or isang public personality na proteksyonan yung kanyang privacy. Oh. Attorney, balikan ko lang yung sinabi mo kanina na maliwanag naman na po pwede, walang magagawa ang anumang korte o BIR man yan o ano. Kasi dapat, kung kailangan buksan, Bubuksan. sinabi na, buksan. O bakit pa po tayo nagdidiskusyon? Siguro dun sa pamamaraan,
alam mo naman, kahit na ano ito isang korte, hindi naman lahat ng participants ay abogado. So medyo iba yung palakad ng pagdedesisyon. Di nga ba nagko-caucus muna sila para hindi magkaloko-loko. So yung mga bagay na yan, tapos syempre meron dimension na political yan di ba? Nag-iingat din sila na ito'y hindi maging sanhi ng gulo o malagay sa alanganin. May halong politika kasi. So tinitignan ng court din, syempre, bilang mga senador, kung anong pinakamabuting paraan para maituloy yung trial in the least controversial or the least contentious way. Hanggat mapapababa natin yung kontrobersiya, yung away-away, yung gulo, yung init, mas maayos yun. Attorney, bigyan mo naman kami ng konting paliwanag, maybe in layman's terms, ano po? Ano Yeah. ho ba ang nandun sa bank, sa tax, Yan. at sa anti-money laundering records ng Vice President Sara na pwedeng mag-pin down sa kanya dito sa impeachment na ito? Lahat naman tayo, siguro naman lahat tayo may bank records. Correct. Lahat naman tayo may tax records kung nagtatrabaho tayo. Anong pwedeng gamitin doon ng prosecution sa bank, sa tax, at sa Anti-Money Laundering Council records? Meron kang nakalimutan isang malaking bagay, Alvin, kasi public official to, yung SALN. Salin, no? Salin. Yes, Tama. yung SALN kasi, nakasaad doon lahat ng kayamanan mo, magkano yung pera mo, ano yung ari-arian mo, sino yung iyong asawa, etc. Nandun lahat, di ba? Sinasabi ko nga dapat pag public official ka, yung SALN mo, dinidisplay mo kaagad. Hindi ko nga alam kung bakit sinisecret yan gusto mo pala dyan sa gobyerno di ilabas pa yung SALN mo agad-agad. Ikaw ba, noon pa, mayaman na. Di ilagay mo sa SALN mo at pakita mo, ikaw ba, noon pa, hanggang ngayon, mahirap pa rin. Di ilagay mo doon para nakikita. Ngayon, yung SALN ang nagiging batayan kung ikay naging matapat sa iyong pag-report, no? Pagsabi kung ano yung mga kinikita mo. Ito rin ang nagiging sukat kung tama ba yung kinikita mo. Tama ba yung pumapasok na pera sa iyo? 'Di ba? Ano ba makikita doon sa bank transactions? Doon sa bank transactions makikita yung pagkilos ng pera. 'Di ba? May transaction na papasok, may transaction na palabas. Menos 'yun. Malalaman mo ngayon kung magkanong neto ang naiwan sa bangko. So halimbawa, ang pagkaintindi ko sa kasong ito, humigit kumulang 4 billion something Ang kinuwenta mo daw yung 6 billion na pumasok, meron daw mga 2 billion na lumabas, so may matitirahan ng mga 4 billion plus. Opo. Okay? So ang tanong ngayon, ito ba'y nasa SALN? Mukhang wala. Mukhang yun kaya nagkakaroon ng problema. Wala doon sa SALN Ngayon, kung wala sa SALN, ito ba'y dineklara bilang kita? Baka may negosyo siya. Baka tumama siya sa casino, hindi ko alam, di ba? So dineklara ba niya? Sabagay kung sa casino yun, tax-free, di ba? Kung nakadeklara yun, dineklara niya ng income menos krimen. Ang magiging tanong dyan, paano ka kumita ng 4 billion yung sweldo mo hanggang 88 million lang? Tama kung kinuwenta. Yun ang problema. At Pero, yun din ang nangyari nung panahon ni Chief Justice Corona. Pinagdudahan yung kanyang mga naipon ng mga dolyares at sinabing yung mga bank accounts na nabuksan doon sa impeachment court na-convict siya. Pero, Alvin, I want to remind you, nung siya'y nagsampa ng kaso pagkatapos ng impeachment, pagka-impeach sa kanya, para makuha yung kanyang mga retirement benefits, sinabi ng Korte Suprema, pinag-initan lang ni Pinoy Ala naman kaming nakikitang kasalanan dito dahil sapat naman yung explanation mo dyan at napanalo mo yung mga kasong laban sa'yo. So, dahil sa tingin namin,
ito'y naging sanhi lang ng politika, ibabalik namin at Binalik. ibibigay namin. Yes, Opo. binigay yung yung Talaga? kanyang Oh, mga hindi ko retire- na hindi ko yes. nalaman yun na nakakuha pala ng Nakuha retirement niya. benefits Oh, si in full. Wow, in full. Full. Yes, Wow. sinasabi kasi ni Corona, abay, pinagtrabahuan ko to, wala naman akong sala. Oo. Nagkaroon lang ng politika dyan, etc. Opo. Siyempre, hindi naman niya pwedeng iapila yung desisyon. Although at that time, nakiusap siya sa amin ni Justice Cuevas. Mm. Pero kasi mainit na yung panahon ang payo namin sa kanya, wag na chief, pag inapila mo yan at hindi tayo napagbigyan ng Supreme Court, parang lalabas pa na tama. Oo. Habulin na lang natin yung Alright. yung benefits mo. Doon nga, siya naman siyempre nagbago na rin yung komposisyon ng korte, hindi na sila lahat. Huwag mong kalimutan, Alvin, ang kalaban namin nun, si Pinoy. Yeah. So, yes, so nung matapos na yon, medyo mas patas na yung sitwasyon, ayun na, lumabas Okay. na yung desisyon. Apo. Hindi naman tama yung ikumpiska ito dahil nung bagamat siya'y na-impeach, di ba? Nung at natanggal sa opisina at pinagbawalan siyang bumalik sa trabahong panggobyerno, sinampahan siya ng kaso ng mga BIR at doon napatunayan Opo. niya wala siyang sala. Opo. Attorney. So binigay. Opo. Yeah. Attorney, may tanong si Attorney, Doris. paano naman po yung asawa po ni Vice President Sara? Private individual to. Pero nakakaladkad po siya dahil asawa siya. Tama Oo. yun. So, Nandun siya sa Siyempre, SALE, nandun siya sa Oo, BIR. Correct. Siyempre, nagsampa pa nga ng kaso kamo si Attorney Mans, di ba? Pero kailangan intindihin natin, siyempre, sino pa ba makakaalam? Kung ikay may itinatago, siyempre, unless kinakaliwa mo, di ba? Kung meron kang tinatago, Aray ko. meron kang sinisikreta, ang unang kakonsyaba mo would be yung mga pamilya mo. Oo. Kaya yan, suspect lahat yan. Kung meron kang gustong itago, halimbawa, itago mo itong alahas ko, itong mamahaling kong relo or whatever, yung unang pagkakatiwalaan mo, bibigay mo ba sa driver mo, o sa katulong, o sa kapitbahay mo? Hindi, doon sa asawa mo. Unless meron kayong problema. Ngayon, sa sistema ng batas natin kasi, tayo sumusunod doon sa tinatawag na absolute community. Pag ikaw'y nagpakasal, lahat ng ari-arian mo ay sama-sama na kayo, hati-hati na kayo agad. Oo. Unless conjugal. meron tinatawag na prenuptial agreement. Yun, oo. Sa pasimula pa lang, bago kayo ikasal, na meron na kayong kasulatan na, kanya-kanya kaming pera, yung sa kanya, yung sa akin. Pero handa kaming na sabay-sabay tutustusin yung mga gastusin sa pang-araw-araw na Oo. pamumuhay habang kami Ikaklaro naman yun. Pero attorney, paano yan? Kung sinasabi mong ganyan pala ang sistema, kahit sino nakamag-anak po nung ni VP Sara ay pwedeng ipatawag kasi kung ang Yes. sinasabi mo ay Yes daw. yes. Yes, oo. Okay. Pwede. Bakit Ah, hindi? Kasi nga, meron tayong bank records di ba? Opo. So, pag nakita doon na parati ka nagpapadala ng pera dito sa sa kapatid mo, parati ka naglalagay ng pera doon sa anak mo, account ng anak mo, di ba? In fact, pag nakikita doon, parati ka nagbibigay ng pera kay Juan de la Cruz. Meron, let's say, may account doon, di ba? O Alvin et Chico. Halimbawa, nandun yung pangalan mo, Alvin, doon sa bank inquiry, sa mga records ng AMLAC. Parating nagpapadala ng pera sa iyo yung isang public official na wala ka naman pinapadalang pera sa kanya. Opo. Hindi ba kahina-hinala yun? Suspicious transaction, di ba? O di sisilipin ngayon yun. Ano ba ang relasyon nitong si Alvin at saka itong public official na to? O ikaw pala ay piggy bank. Doon pala sa iyo tinatago. Go, partner. May follow-up pa si Doris. Paano po yan, attorney, kapag ka nagdesisyon? O sige, ito Sabi na. na impeachment court, buksan Oo, yan. buksan. Gamitin yan. Buksan. Yes. O sige, nagbutuhan sila, buksan. Pero umapila sila sa Supreme Court, nagpa-TRO. Pwede ba nilang gawin yon? Ibig mo sabihin, partner, yung depensa, pwede Oo. bang tumakbo sa Oo, Korte sa Suprema Korte para Suprema. pigilin yan? Noong panahon ni Chief Justice Corona, yun din ang ginawa. Ang nangyari kasi dahil sa init at sila'y natatakot, yung mismong bangko niya ay sinabpi na nung impeachment court. Hindi AMLAC yung bangko mismo. Iba yun
sinasampina nila nung nag-issue ng sampina yung court para sa bangko maglabas ng mga records. Ang ginawa ng PS Bank, umakyat sa Supreme Court. Sabi la, hindi, ayaw namin ibigay kasi meron kaming obligasyon kay Ginoong Corona at sa lahat ng aming mga kliyente. Bank secrecy ika, di ba? Abay, na-issuehan ng TRO. Sabi nga nung Supreme Court, tama. Hindi mo kailangan ilabas yung mga papeles o records ni Ginoong Corona ukol sa foreign currency. So pag ang deposito mo dollars, hindi pwede buksan ng impeachment court. Pero yung peso accounts, binuksan. Ngayon, ano nangyari doon sa trial? Biglang dumating tong prosecution. Meron daw maliit na duwendeng babae, dinala daw sa gate ni Umali, kung ganito, gano'n. Basta bigla daw lumitaw. O di kahit man tini-RO ng Supreme Court, naipasok pa rin yung mga records na yon. Opo. Kaya pagdating later on, nung nagkaso na ni Corona, malinaw na siya'y pinagkaisahan, pinagtulong-tulungan. Opo. Kaya sinabi, political vendetta yan. Attorney Roy, gusto pa namin sana mahaba ba? Kailan 8:04 na eh. Nag-overtime. Masarap kausap si Attorney Roy. Thank you, Attorney. Mabuhay po Thank you, kayo. You're sir. most welcome. Mabuhay Maraming ka. salamat sa inyo. Magandang umaga mga kababayan at sa hindi ko kababayan, good morning people. Mabuhay po kayo. Para may hugot At may siya hugot si to. Attorney May Jose. nagre-reklamo hindi ko daw binabate pag hindi ko kababayan eh. O sige, o Thank you. Maraming salamat, Attorney you, sir. Thank Jose Roy III, former dean po of the law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, defense lawyer ng Corona impeachment trial. Nasaan si Robert? Susunod na po ang tandem ng bayan with the one and only Robert Antemano-Mano and mutya naman sa Doris Bigornia. Hindi may tatanong sana ako eh. Di Nagsayaw ikaw na ba lang- ito? Ha? Nagsayaw ba? Hindi. Hindi, may ayan na. Oy, halika nga rin. Oh, ito ba na sumasayaw? Chumachacha. Chat. Ayaw! Good morning. Hindi, totoo ba na malilipat yung schedule? Magiging 10 to 2, 10 to 3? Proposal yan ni Senator Chis